Sino ka? Papatayin mo ba ako para hindi ako makapagsalita? Bakit nabawasan ang sakit ko nang mahawakan ko siya? Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Umalis ka. Ang sugat ko. Siya ang taong hinahanap ko, ang itinakda ng tadhana. Paano kung ayoko umalis? Kung gayon, mamamatay ka. Boss, hinagkan ng sapilitan. Ito ay... Bukod kay GNG, Song, siya ang pangalawang babaeng nakalapit. Sa katawan ng boss, di ba? Saan galing ang babaeng baliw na ito? Ikaw, ihatid mo ako sa bahay. Baliw. Ano bang hinihintay nyo? Talianan niyo siya. Boss, hindi ako makagalaw. Tumulong ka lang, ang tindi ng galit mo. Nasaan siya? Anong lugar ito? Sino ka talaga? Bitawan mo ako. Ang dami mong sinasabi. Hipan mo. Tinatanong kita. Ang mga bagay na ganito ay hindi makakasakit sa akin. Hipan mo na. Sa susunod na buhay, tandaan mo, huwag kang magyabang. Mabagal ang baril, mas mabagal ka pa. Tao ka ba o multo? Hipan mo kapag napalipas mo na, pakakawalan kita. Hipan mo ulit. Paano nangyari ito? Niloloko mo ba ako? Sandali ka lang. Ang babaeng ito. Sira ang ulo. Paano ba ako napunta dito? Bukas ang birthday ni Hiro, kailangan kong umuwi. Huwag na akong makipag-away sa baliw na ito. Hindi ka pa pwedeng umalis, alam ko na kung ano ang problema. Nagpapanggap ka, kung haharangan mo pa ako, babaliin ko ang leg mo. Kanina, ayaw kitang masaktan, maluwag ang pagkakatali. Ngayon, kapag lumaban ka, mas hahigpitan pa. Ano ba talaga ang gusto mo? Muntik ko nang makalimutan, sabi sa lumang libro, kapag minahal mo na ako. Saka lang mawawala ang ilaw. Mahalin ka. Narinig ko para mahalin ka. Kailangan gawin ang mga bagay na gusto niya. Ano ang gusto mo sa akin? Labi o binti? Sobrang sabi ka sa lalaki. Pakawalan mo ako, pag nakalabas ako, papatayin kita. Kung kaya mo talaga akong patayin, masaya pa ako. Kung ganyan ka katigas ang ulo. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Ang babaeng ito, wala bang hiya? Hiya. Normal lang naman ang pag-ibig ng lalaki at babae. Teka. Ang ganitong bagay, dapat sa asawa ko lang gawin.
Sige na. Tara, magpakasal na tayo. Ang babaeng ito may sira ba sa utak? Hindi pwede ngayon. Kailangan muna ng kasunduan, bigay ng regalo. Pumili ng magandang araw, saka ang kasal. Pagkatapos ng kasal, saka magsasama sa kwarto. Ang hirap naman. Pakawalan mo muna ako, uwi ako para maghanda. Pipili ako ng magandang araw para kunin ka. Sige, maghihintay ako. Acheng, sunduin mo na ako. Huwag nang magulo. Naku boss, saan ka ba napunta? Sige na, umalis na tayo. Hoy boss! Nakiss ka ng persahan. Buong araw na, hindi lang yata kiss. Baka narap na si boss, sa tingin ko. Baka yung baliw na babae kagabi, ano sa tingin mo? Baka siya na ang magiging boss natin. Paano naman si Misong? Hindi ba siya na ang? May kasunduan ka na ba? Wala na ba kayong pagmamahal sa mundong ito? Hindi po, boss, hindi po ako mangahas. Alamin niyo kung sino talaga ang babaeng iyon kagabi. Gugutay-gutayin ko siya at ipapakain sa mga isda. Kumusta na ang pag-imbestiga sa babaeng iyon? Boss, wala po kaming mahanap. Parang galing siya sa bato. Walang bakas ng kanyang nakaraan. Pero, ang galing ng babaeng ito. Naakit pa rin ng ganda mo, boss. Sira ulo siya, hindi mo ba nakikita? Umalis ka. Segs. Walang bakas, mahirap talagang kalabanin ang baliw na ito. Si Tukingning, noong mga aw. May kasunduan ka sa panganay na Su, oras na para magpakasal. Bumalik ka kaagad. Si Yao Shuang. 3 araw pa lang ako nang itapon ako ng aking tunay na ama. Sa kabundukan, saan galing ang kasunduan? Noong mga panahong iyon, naging usap-usapan ito sa buong lungsod. 25 taon na ang nakalipas nang isilang ka. May makulay na ulap sa langit. Pagkatapos ay kumidlat at kumulog. Bago ka pa ipanganak, ang pamilya Situ at pamilya Tsu ay nagkasunduan na para sa iyo as sa panganay na Tsu. Si Tsui Tsuan ay nakapagpasya ng kasunduan sa pagkabata. Mga tanga sa pamilya Situ, hindi nila alam ang pagkakaiba ng swerte at sakuna. Muntik na akong mapahamak sa reinkarnasyon na ito. At naglakas loob pa silang magpasya ng kasunduan para sa akin. Nagasundo ang dalawang pamilya na ikasal pagkatapos ng 25 taon. Malapit na ang araw. Ito ang jade na ginamit bilang tanda noong makasundo. Nasa iyong lampin. Daan-daang taon na akong nabubuhay, 10 reinkarnasyon. Ang aking kasal, hindi dapat pinakikialaman ng mga inapo. Maligayang bati. Salamat, maganda ang bagong kasal. Ma'am, ang nakipagkasundo sa pamilya Tsu ay hindi ba si Ji si Tukingning? Bakit naging si Jianji, Erna? Hindi mo alam, ang G iyon ay isang malas. Itinapon sa bundok noong bata pa, kaya ang kasunduan ay napunta kay GNG. Tito, tita, ito ay para sa inyo bilang regalo. Ang dote, ibang usapan. Dumating ang mga panauhin. GC2, halika. Sino si Xuixuan? Nang mabalitaan ang kasal ni Jitsu, ang mga dating kasintahan ay nagpanik, pila-pila para makipag-ayos. Ika-5 beses na ito ngayong buwan. Ang dami nila. Ang galing talaga ni Tsu Xiao, ang number 1 na mayamang binata sa Linan. Ahit yung pinakamagandang babae, siya pa ang nanliligaw sa kanya. Baka naman talagang manliligaw ko siya? Ako si... Ito yung jade pendant.
Ito yung J-dependent na iniwan ni na Lolo nung nagkasundo sila para sa arranged marriage. Ikaw ba si Situ Kingning? Buti na lang dumating ka. Ang kasunduan mo at ni Tsushao ay kanselado na. Iwan mo ang jet pendant. Pwede ka nang umalis. Paano kung ayaw kong bigay? Akala mo ba dahil lang sa jet pendant na yan? Papakasalan ka ni Tsuan. Nagdadalawang isip ka. Anong panahon na nagsusuot ka pa rin ng kipaw? Sa lungsod, hindi na uso yan. Gaya mo lang, isang probinsyana. Kahit anong ganda ng suot mo, walang magkakagusto sa'yo. Kahit hubaran mo pa sarili mo. Ikaw, babaeng ito. Suanje, hinamak ako ng babaeng ito sa harap ng lahat. Parang sinampal niya ang pamilya Tsu. Ang lakas ng loob mo. Sa harap ko mismo. Sinaktan mo ang aking nobya. Maliit na pamilya Tsu lang, karapat dapat ba akong humingi ng tawad? Maliit na pamilya Chu? Sa Linan, sino ang may lakas ng loob? Nalabanan ang aming pamilya Tsu? Alam ko na. Sinadya mong apihin si Situtsui para lang makuha ang aking atensyon. Ganito na lang, kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon, baka pag-isipan ko. Pakasalan ka. Ngayon na, luhod at humingi ng tawad, maaari kong patawarin ang paglapastangan ninyo. Akala ko hindi maganda ang utak mo, pero maganda ka naman pala. Ganito, maglingkod ka sa akin ng isang gabi. Kung masisiyahan ako, baka bitawan kita. Maliit na lalaking adik sa babae at alak, kahit ipangtapak ko ay marumi para sa akin. Umalis ka! Nababaliw na siya. Hinampas niya si Tsushao. Mula ngayon, kanselado na ang kasunduan. Ikaw, hiniwalayan kita. Sino ka ba para hiwalayan ako? Nagalit ka sa pamilya Su. Handa ka nang mamatay. Hintayin kita. Kahit si Chu Shao hinampas niya. Mga tauhan, hulihin ninyo ang babaeng baliw na ito. Hintayin ang utos ni Chu Shao. Opo. Ayong dalawang maliit, ano ang ginagawa ninyo? Ako, hindi rin namin alam. Wala kaming lakas sa buong katawan. Nagpapangga, paano nagkaanak ang pamilya Situ? Nang tulad mong malas? Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Situ. Wala akong anak na tulad mo. Sakto lang sa gusto ko. Gumagawa ng masasamang gawa na babalot ng kasamaan, hindi ka aabot ng 3 taon. Walang utang na loob na anak, manghuhula ka pa sa akin. Noong ipinanganak ka pa lang, dapat kitang sinakal. Pinanganak ka pero hindi ka inalagaan. Karapat dapat ka bang maging ama? Ikaw. Sigish, ngayon din, tuturuan kita ng leksyon. Babae ka, nanapak ka pa sa akin. Tao, baliin ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Papatayin ko siya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Dapat kayong magpasalamat. Hindi ako pumapatay ng mga langgam. Tulong. Takbo. Ako'y nagkakatawang tao sa bawat henerasyon. Nagbabantay sa angkan ng Situ, 1,000 taon na. Ang itinakdang tao ay lumitaw na. Ang angkan ng Situ, dapat na rin mangyari ito. Ang angkan ng Situ sa iyong henerasyon, tunay na kahabag-habag. Maghanda ng tubig ang dumi-dumi ng katawan. Opo.
Kailan mo ako pakakasalan? Ito na naman ang galing na babae nito. Subukan mong ibaba mo ngayon. Pupunta ako mismo sa susunod na segundo para tanungin ka. Ang kasal ay hindi laro, kailangan ng masusing pagpaplano. Wala akong pasensya at hindi ko kailangan ng mabuting araw o oras. Ang kasal, 6 o siyang ang mag-aayos. Pumunta ka rito sa Situ Mansion ngayon din. Ginoo, dumating na ang mga bulaklak na ipinakiusap para sa piging. Piging, naghahanda ka ng engagement party. Sige, ibaba ko na muna. Boss, ikakasal ka na? Sino ang nobya? Kailan ang kasal? Umalis kayo. Kung hindi matapos ang birthday party sa loob ng 10 minuto. Bukas ay libing mo na. Ang lakas ng loob, binabaan mo ang tawag ko. Lolo. Ang mga tao sa angkan ng Situ, lahat ay nasa ospital. Lumpo ang buong katawan, hindi gagaling sa loob ng 10 o kalahating buwan. Nasaan ang engagement party ni Meng Sing? Pupunta ako para tingnan. Engagement party. Lolo, ang inihahanda ni Ginoong Meng ay para sa anak na babae ng angkan ng Song. Ang birthday party ni Song Yiru. Meng Sing, nandaya ka sa akin. Sino ang nagpadala ng regalong ito? Ang kahabag-habag, lumayas ka. Ang pamilya Song ay hindi basta-bastang pamilya. Ang mga dadalo sa birthday party ay dapat maghanda ng regalo na nagkakahalaga ng 1 milyon pataas. Ang hindi makakapagbigay, umalis na kayo. Anong swerte ang napasukan ng pamilya Song? Toto, kung wala lang si Meng Singhe na sumasaklolo sa kanila, matagal nang patay ang mag-ina ng malang libingan sa sobrang kayabangan nila. Meng Singhe, lumapit ka rito. Kanina ko narinig na sinabi ng iba na kaming mag-ina ng Song ay nabubuhay lang dahil sa iyo, Meng Singhe. Tama ba? Pero ikaw, sa totoo lang, ay alaga lang ng pamilya Song. Parang aso. Ano? Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi ka tinanggap ng tatay ko noong bata kang ulila, matagal ka nang namatay sa gutom. Ang utang na loob sa pag-aampon ay hindi may utang habang buhay. Ganito dapat. Dapat kang mabuhay at mamatay para sa pamilya Song. Tandaan mo sa buong buhay mo. Ako lang ang dapat mong sundin. Halika. Lumuhod ka, apunasan mo ang sapatos ko. Grabe naman ang kapal na mukha. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong lumuhod ka. Song Yiru. Tumigil ka na. Simula nang mamatay ang ampon mong ama, ganyan na ang trato mo sa amin. Mag-ina, hindi mo na kami pinapahalagahan, tama ba? Hindi mo na rin sinusunod ang sinasabi ni Ruraw. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Ruru at punasan mo ang sapatos niya. Mga bruha, huwag kayong magmalabis. Kung hindi kayo pinoprotektahan ng boss, matagal nang naglaho ang pamilya Song. Cheng. Ano ang ingay mo? Siya ang nangakong alagaan kami sa tatay ko. Kung sasaktan si Meng Singhi, baka mabuhay muli sa impyerno. Ang tunay niyang ama dahil sa galit. Talagang walang takot sa kamatayan ang mag-ina ng Song. Si Meng Singhe, ang batang lobo, ay hinahamon pa nila. Kung wala si Meng Singhi, wala ang pamilya Song. Mga tauhan, kunin ninyo ang aking latigo. Kayong mga matatandang mapangmata sa kapwa. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung sino ang nagpapatakbo sa pamilya Song. Mga hayop, Ikaw, tinitigan mo pa ako, papatayin ko siya. Tao ko yan, wala kang karapatang galawin. Kanina, hinampas mo siya. Aso ko yan, ano pakialam mo? Pero tao ko siya. Ah, ganon pala. May bagong amo na pala aso ko sa labas. Kaya pala ang kulit-kulit ngayon. Matanda ka na, nagagusto ka pa sa gwapong to? Maputi nga. Mas maputi pa dibdib niya. Na Situ sa lugar naman. Meng Tsinghe.
Kailan mo nakilala tong babae? Ang ingay mo. Bakit? Naawa ka. Aso ko yan. Bahala ako kung ano gagawin ko. Kayang-kaya mo yan. May utang na loob ako sa pamilya Song. Utang at sama ng loob. Hindi naman pantay. Hinampas mo ako. Ikaw. Roro. Ikaw. Sa Lincheng, walang may ganang gawin to. Sa aming pamilya Song. Lahat ng ginawa ninyo sa kanya kanina. Ibabalik ko ng isa-isa. Di ko naman siya kilala, pero pinagtanggol pa rin niya ako. Uwi na tayo, Askal. Pwede bang iba na lang tawag sa akin? Depende sa ugali mo. Mga hayop, walang makakaalis ngayon. Hangan ninyo sila. Ako yung babae na binibigyan ng mukha ng pamilya si Tu. Hinampas mo ako. Papatayin ko kayong lahat ngayon. Malakas ba talaga ang pamilya sito? Sumasagot pa, tong babae kay Songyiro. Mamamatay siya ngayon. Kilala naman lahat na si Songyiro ay malupit at mapanira. Mamaya pag nabugbog na siya, ala na siyang kayabang-yabang. Umalis ka na. Wala kang kinalaman dito. Pinoprotektahan mo ba ako? Ayaw mo ba sa akin? O baka naman, nagkagusto ka na sa akin? Ngayon pa. Naglalandian pa tayo. Sage. Patayin ninyo sila. Saan galing yang ahas? Mga kaibigan, di ba ninyo alam kung ano totoo at hindi? Suguin ninyo. Sino man pumatay sa matandang to ngayon, binigyan ko siya ng 10 milyon. Asalanan mo na nakasagasaka sa taong hindi mo dapat kalabanin. Matagal-tagal na rin. Walang nangahas na bastusin ako ng ganito. Ikaw ang pinakamahalaga kong pagtuunan ng pansin. Ikaw ang humahanap ng sarili mong kamatayan. Ikaw, tao ka ba o multo? Makinig kang mabuti. Ako si Situ Kingning. Ano? Wala na, mawawasak na ang angkan ng Song. 1,000 taon na silang nakatatag. Kapag umubo ang angkan ng Situ, yayanig ang buong Linan. Napakabata ng babaeng ito. Baka, siya ang anak na babae ng pinuno ng angkan ng Situ. Nagkapanggap lang. Si Situtsuy ang pangalan ng anak na babae ng angkan na Situ. Ikaw ay tiyak na. Isang anak sa labas ng angkan na Situ na ikinahihiya. Babaeng ito, mamatay ka na. Naghahanap ka ng away. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ako masasaktan ng mga bagay na yan. Bakit mo pa ako pinagtanggol? Ako. Tumahimik ka. Ayos lang ako. Humiga ka ng nakatalikod. Nakakahiya naman ang posisyong ito. Ano ba ang gagawin mo? Ikaw tama na yan. Walang kakayahan pero nagmamagaling. Dahan-dahan, huwag kang gagalaw. Pag nagpatuloy ka, magdurugo ka ng husto hanggang sa mamatay. Ang balikat ko. Pinagagaling niya ang sugat ko. Huwag kang gagalaw.
Ayos na, tumayo ka na. Salamat ha. Walang anuman. May regalo pa ako para sa'yo. C2 King Ning. Akala mo ba sobrang bait ko sa'yo? Alisin mo yan. Niloko mo ako. Sinabi mong naghahanda ka para sa kasunduan, pero sa totoo, ay nagdiriwang ka ng kaarawan ng ibang babae. Hindi pa tapos ang pag-uusap natin tungkol dito. Ito bilang parusa sa'yo. Ano? Pwede kang maging aso ng iba, pero hindi sa akin. Sasabi ako sa'yo sa paghiganti. Ayaw mo ba talaga? Ganito na lang kaya? Kung ayaw mo pa rin, hindi mo na iyan maaalis habang buhay ka. Yakapin mo ako. Sa kama tayo. Ikaw. Ayaw ko nang ulitin. Sabi ni Xiao Shuang kapag madalas, magkakaroon ng pagmamahalan. Sino si Xiao Shuang? Aling babae ang nag-aalaga sa akin. Ginu, huwag mong kalimutan ito. Iniwan ko sa may pintuan. Ano ito? Ang babaeng alalay mo. Puro ganito lang ang iniisip, hindi maganda. C2 Binibini. Unang beses mo ba ito? Bakit kailangan kitang mahalin? Kapag minahal mo ako, saka lang mawawala ang ilaw. Para makalaya na ako. Wala nang ibang paraan. Marami akong natutunan kay Xiao Shuang. Pero hindi ko pa rin alam kung paano. Ikaw na lang kaya. Ang sinabi ni Xiao Shuang. Isa lang sa mga paraan. Mas gusto ko ang dahan-dahan. Paano? Matulog ka na lang. Sigurado ka, ganito lang. Ang cute pala kapag tulog. Nakatingin ka pa? Inaantok pa, yakap muna. Ako, ginawang unan. Bini-bini. Si Tu Qingning ay maaaring isang halimaw na nabuhay ng 1,000 taon. Kamakailan, nagulo siya sa kasal ng si Tu at Chu. Ang pinuno ng si Tu at ang panganay na Su, hanggang ngayon, nakahiga pa rin sa ospital. Ano naman, kailangan kong magiganti. Nabayaran ko na ang 2 babaeng alalay niya. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, kapag nakita ni si Tu Qingning ang liwanag ng buwan, mawawala ang kanyang kapangyarihan, walang kalaban-laban. Mabuti. Ano naman kung may mahika? Ininsulto ako. Mamamatay lahat. Si Tu Qingning. Ilang beses ko nang sinabi, may pagkakaiba ang lalaki at babae. Huwag kang biglang papasok. Alam ko ang bawat buto sa katawan mo. Anong itinatago mo? Sagutin mo ako. Ikaw. Umibig ka na ba sa akin? Hay, hindi pa. CJ.
Mukhang. Dadaanan ko ulit ang hirap ng gabi ng kabilugan ng buwan. Ganito talaga ang kalusugan. Kuya, mali ako. Hindi dapat tayo nag-away. May pumasok sa Song family. Gustong patayin kami ni Mama. Hindi ka pa naman namamatay, di ba? Tunog ng baril. Gusto kong umuwi. Narinig ko. Sige, umalis ka na. Pag alis niya, bumaba ang kalahati ng lakas ko. Sage, si Rain ninyo. Nandoon ang babae sa taas. Sino kayo? Kami, asawa mo. Gusto ninyong mamatay? Kunin ang salamin at itutok sa kanya. Habulin siya. Huwag kang lumaban. Mas masaya kung samahan mo kaming magkakapatid. Bago ka mamatay, masarap pang maranasan ang saya. Hindi ba sinabi mong nasugatan ka? Nasaan ang mga pumasok? Anong nagmamadali? Halika, umupo, inom tayo. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong ugali mo? Nakipagrelasyon ka sa isang demonyo at hindi mo na kami pinapansin, ang Song family. Meng Sing. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa iyo. Kung wala kang problema, aalis na ako. Tumigil ka. Sinong nagpahintulot sa iyong umalis? Meng Singhe, huwag mong kalimutan. May kasunduan tayo sa pag-aasawa. Ang kasunduan ay huling kagustuhan ng iyong amain. Kung pareho tayong hindi nagkakagusto sa isa't isa, mas mabuti. Ito ay kanselahin na. Hindi pwede. Ako lang ang pwedeng umayaw sa iyo. Wala kang karapatang sirain ito. Mahalaga sa iyo ang demonyong iyon, di ba? CJ, bukas, makikita mo siya sa mga balita. Nasa headline. Ano ang ibig mong sabihin? Sa gabi ng kabilugan ng buwan, mawawala ang kanyang mahika. Ngayon, dapat nasa bahay siya, inaalagaan ng 5 bastos. Masaya siguro. Boss, nakakatakot talaga ang babaeng ito. Tao pa ba ito? Ginagabayan ni Miss Song. Kailangan siyang pahirapan ng husto hanggang mamatay. Bilisan mo. Gusto mo pa ba ng pera? Kumusta na ang progreso? Huwag kang mag-alala, ma'am, maayos naman. Huhubdan na namin siya ngayon. Gusto mo bang mamatay? Sisiraan mo ako. Papatayin mo ako. CJ, patayin mo ako. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ito sa tatay ko. Mabuti pang ipagdasal mo na wala siyang mangyari. Meng Singhe, kung aalis ka ngayon, sa pinto na ito, kalaban mo ang pamilya Song. Hulihin siya. Wala kang pupuntahan ngayon. Babaliin natin ang kanyang mga binti. Nagpapakamatay. Ang lala ng sugat. Mga walang kwenta. Tumayo kayo ng maayos. Ngayon, pahihirapan ko siya ng husto hanggang mamatay. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng masayang pagkamatay. Si Tu Qingning. Kailangan mong magtiis hanggang dumating ako. Si Tu Qingning. Meng Qinghe, nagpapakamatay. Qingning.
Patayin siya. Walang kamatayang katangahan. Ang bagal mo. Sa bawat kalahating buwan, sa gabi ng kabilugan ng buwan, susubukan kong samahan ka. Paparusahan kita. Miss ito. Paparusahan kita. Mula ngayon nang walang pahintulot ko. Hindi ka pwedeng lumabas kahit saan. Sisiguraduhin kong hindi ako alis. Kalasin mo ito. Kapag gumaling na ako, saka natin pag-usapan. Aalis ka ba? Lalabas ako sandali, ayusin ang mga gawain sa bahay. Alaynan. Mga tanga, kahit isang matandang babae, hindi ninyo maayos. Mga walang kwenta. Akala ko sino, yung asong gala pala ang umuwi. Para sa matandang babaeng iyan, sinasaktan mo ako. Habang pinoprotektahan mo siya, lalo kong papatayin siya. Halika. Patayin mo ako. Nababaliw ka na ba? Kanina gusto mong pumatay, bakit ngayon takot ka na? Bumaril ka. Tumigil ka. Hayop ka. Pinalaki ka ng Pamilya Song. Ganito ba ang pagbabayad mo sa amin? Ako ang may utang na loob sa inyong pamilya Song. Hindi si Situ Kingning. Kung gagambalain niyo siya muli. Papatayin ko kayong mag-ina. Pumunta at makasama ang iyong amang hinang. Lola, ang taksil sa bahay na nagbenta ng iyong lihim ay pinatay na. Pero, mula ngayon, hindi na maitatago ang lihim mo. Ayos lang. Kahit papaano, nandiyan na si Meng Singhe. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, hindi na ako matatakot. Maganda ba? Lalabas ako sandali. Lola, pupunta ka ba kay Ginoong Meng? Paano mo nalaman? Ang babae ay nag-aayos para sa taong nagkakagusto sa kanya. Hindi pa ako nakita sa'yo na ganito ka kainteresado sa isang tao. Dapat parusahan ang matabil na dila. Naging masyadong madaldal ang iyong alipin. Parusahan. Ipaalam sa lahat ng shareholder ng Song family. Bawiin ang lahat ng kontrol kay Lin Fengjiao. At kay Sumiru. Opo. Meng Sing. Ikaw pala, tong babaeng baliw. Umalis ka. Hindi ka pwedeng. Lumabas? Narinig mo ba? Pinapaalis ka ng aming boss. Ako ang nagpapaalis sa'yo. Ako. Bakit ka nandito? Ang tagal mong hindi umuwi. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? O baka naman, gusto mong umatras? May mga bagay akong inaasikaso nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ko nito, Ayoko talaga sa paghihintay. mukhang ganap ka ng gumaling. Ang lakas ng loob mo. Salamat sa'yo, maayos naman ang paggaling ko. Sigurado.
Ang babaeng baliw na to, naging bossing na pala talaga. Hindi ko inaasahan yon. May ganitong hilig pala ang boss. Hindi maganda ang pagkaka-soundproof dito sa'yo. Boss, negosyoso lang po ako. Kumusta po, bossing? Bossing. Maganda ang tawag. Nagsisinungaling siya. Hintayin kita sa bahay. Lola, may masamang balita. Pumunta si Situtsu sa Kingyuan Village. Noong itinapon ka ng pamilya Situ, 3 taong gulang ka pa lang. Buti na lang. Iniligtas ka ng matandang babae sa Kingyuan Village. Kung hindi, baka wala ka na. Bumalik tayo sa Kinyuan Village. Opo. Bini-bini, dito nakatira ang matandang babaeng umampon kay si Tukining noon. Anong lugar ito? Ang dumi-dumi. Ningning. Si Ningning ba ang umuwi? Sino ka? Matandang salbahe. Kaya pala ika ang makialam noon. At tumulong kasi Tukingning. Ang malas na to ang dahilan ng lahat ng problema. Sino ka? Sino ka? Bakit mo sinasabing malas ang apo ko? Dahil sa kanya, nagkakagulo ang pamilya Situ. Kung hindi malas, ano pa? Matanda ka. Baka isang araw, ikaw ang mamatay dahil sa kanya. Pamilya Situ. Ikaw pala ang nag-iwan kay Ningning sa bundok noon. At hindi na nagbalik. Masamang tao ka. Lumabas ka. Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Matanda, si Situ Kingning ang sumira. Sa engagement party ko at pinahiya ako. Sa harap ng maraming bisita. Kung wala ka, patay na sana ang babaeng ito. Ang utang na ito ay dapat bayaran mo, matandang salbahe. Tara. Matandang yan, kung luluhod ka ngayon at humingi ng kawad sa akin, at aminin na si Situ Kingning, ay isang malas, maaari kong patawarin ang buhay mo. Si Ningning ang mahal kong apo. Hindi siya malas. Kung ganoon, hayaan mong ang apo mo ang mag-ayos sa iyo. Ilabas siya. Si Tukingning. Ang paggamatay na matandang ito ngayon ay dahil sa iyo. Ito pa lang ang simula. Lahat ng malapit sa iyo ay mamamatay dahil sa iyo. Balihin ang mga kamay at paa nitong matanda at itapon siya sa loob. Si Toksui, gusto mong mamatay? Nagbabanta ka pa sa akin. Natatakot ako. Ningning. Huwag kang bumalik. Tumakbo ka. Kamusta? Maganda ba ang hiyawan ng matanda? Si Tukingning, ito ang kapalit ng paglaban sa akin. Dapat mo pa akong pasalamatan dahil inihanda ko na ang lahat para sa kanya. Mamaya, magpapatayo ako ng lapida para sa kanya. Visit, kakagaling ko lang, hindi pa ako makapag-teleport. Bilisan mo. Opo, Ikaw. Iliga ito sa linan. Ang aming pamilyang Situ ang batas. Huwag kang mag-alala, ilang araw na lang,
Papababain ko na ang babaeng iyon para makasama mo. Para magkita kayong dalawa sa impyerno. Huwag mong saktan ang aking ningning. Akiusap. Patayin ang matandang ito. Lola, Ningning. Nandito ka na. Umalis ka na, lumayas ka sa linan. May balak na masama sa'yo ang pamilyang Situ. Umalis ka na. Lola, magpahinga ka na lang ang mga natitirang bagay. Ay ako na ang bahala. Alagaan mo ang lola, huwag magkamali. Opo. Lola, ito ang imbitasyon mula kay Situyan. Kamakailan ay nabigo ang negosyo ng pamilyang Situ. Maraming problema. Nag-anyaya sila ng investment conference. Humihingi ng payo mula sa inyo. Sa mga nakaraang taon, ako ang humahawak ng inyong mga gawain. Ang mga tangang iyon sa pamilyang Situ, hindi pa nila alam na ang kanilang sinusuportahan ay kayo pala, Lola. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako. Opo. Nakakatuwa ang mag-anak na ito. Nag-imbita pa ng investment conference. Hindi ba nila iniisip kung sino pa ang makikipagtulungan sa pamilyang Situ? Ngayon, bibigyan ko ang lahat ng pagkakataon. Ang mga gustong makipagtulungan sa pamilyang Situ, manatili. Ang ayaw, umalis na. Halos kalahati na ang nawalang halaga ng pamilyang Situ. Malapit ng mabangkarut, ang yabang pa rin. Sa tingin ko, tapos na ang pamilyang Situ, umalis na tayo. Sa pagkakataong ito, darating din ang aming lola na si Situ. Si Lola Situ, yung bihirang lumabas. Sana ang taong matalinong tao. Sinasabing kapag siya'y nagsalita, ang pamilyang malapit na mabangkarot ay muling mabubuhay. Matagal nang nananatiling matatag ang pamilyang Situ dahil sa kanyang pangangalaga. Mahigit 20 taon nang hindi lumabas si Lola Situ. Nagawa pa rin ng pamilyang Situ na pumunta siya. Ang galing. Ang gustong umalis, maaari, ngunit habang buhay. Hindi makikipagtulungan sa pamilyang Situ. Binabati kita, Situ, tiyak na muling babangon. Tunay na isang matandang pamilya ang Situ. Ang lalim ng kasaysayan, ang galing. Situ, maaari ba kayong tumulong sa amin? Arekomenda ang matandang ninuno. Ang aming matandang ninuno, hindi basta-basta makikita ng kahisino. Sa araw na ito ng pagpapakilala ng negosyo, malugod lamang namin tinatangga ang mga kaibigan na nakikipagtulungan sa pamilya Situ. Gusto kong makipagtulungan sa pamilya Situ. Ipirmahan ko ang habangbuhay na kontrata. Payag ako. Payag ako. Payag ako. Tatay, talaga bang napakapangyarihan na matandang ninuno? Sa buong buhay ko, hindi ko pa siya nakikita. Hindi lang ikaw, ako mismo, isang bisis ko lang siya nakita. Tingnan mo, gaano lang katagal, mahigit 10 negosyo na ang nakipagtulungan sa amin. Mamaya, kapag nakita mo ang matandang ninuno, dapat kang magpakita ng lubos na paggalang. May tao, may dumarating. Siguro siya na ang matandang ninuno. Situ Kingning, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba't kayo ang nag-imbita sa akin? Sino ka ba? Ang inimbita namin ay ang matandang ninuno ng Situ. Babae, nangahas ka pang manggulo. Ito rin ang babaeng ito. Ang sumira sa kasunduan ng pagsasama ng pamilya Situ at Tsu. Kaya nagalit ng todo ang pamilya Tsu at kinansela ang kasunduan. Siya, isa siyang malas. Hindi lang niya pinatay ang sariling ina. Ngayon, muntik na niyang malasin ang buong pamilya Situ. Sino ba ang matandang ninuno ng Situ? Isang malas na bagay na tulad mo. Ang nangahas na bastusin siya? Ano ba ang nagmamadali? Narito ako ngayon upang panoorin kung paano magkawatak-watak ang inyong pamilya Situ at magpakasawi sa sarili. Walang hiya. Nangahas ka pang guluhin ang aming pamilya Situ? Mga tauhan, bantayan ang pintuan. Huwag ninyong pabayaang makatakas ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala.
Hindi pa nagsisimula ang magandang palabas. Bakit ako aalis? At saka, may isang usapin pa ako na hindi pa nalulutas sa iyo. Ang matandang babaeng iyon ba ang tinutukoy mo? Kasalanan niya iyon. Sino ba ang nangahas? Na babae kang ito na sumalungat sa akin. Hindi pa ito tapos. Kapag dumating na ang matandang ninuno, agad kong hihilingi sa kanya na pagdusahan mo para magkatulad ang iyong kapalaran sa matandang babaeng iyon. Ang matagal ninyong hinihintay na matandang ninuno ng Situ, sa katunayan, matagal nang dumating. Nasaan siya? Wala naman akong nakikita. Baba, niloloko mo ba kami? Ang matagal ninyong hinihintay na matandang ninuno ng Situ. Ako iyon. Paano nangyari iyon? Sinabi niya na siya mismo, ang matandang ninuno ng Situ. Paano naging isang batang babae ang Situ Patriarch? Ang Situ Patriarch ay tiyak na isang iginagalang na matanda. Ang Patriarch ay matagal nang tumanda, may puting buhok. Ikaw pa ang makapangahas na magpanggap sa kanya? At ang patriarch ay may mahimalang aura, hindi katulad mo. Isang babaeng walang hiya. Nakakipaw araw-araw para mangakit ng lalaki. Tama. Wala namang patriarch na magsusuot ng ganyan. Sobrang bastos. Ang pagkasuot ay napakalandi, sa tingin ko, ano ba yan? Espesyal na industriya ng Patriarch? Wala ka nang masabi. Mamaya, magpapaibaba ako sa'yo. At ipapagala sa kalye bilang parusa. Binigyan ko kayo ng pagkakataon pero hindi ninyo pinahalagahan. Ngayon, ang pamilya Situ ay mawawasak. Dahil sa inyo. Ang lakas ng loob. Sa proteksyon ng Patriarch, ang buong Linan City, lahat ng makapangyarihan, hindi kayang magsabi na mapapahamak ang pamilya Situ. Pagdating ng patriarch, ang unang papatayin ay ikaw, babaeng ito. Naglakas loob kang manakit sa akin. Gusto mong mamatay. Ikaw, maliit na kaibigan, ano ang ginawa mo sa mukha ko? Ako, ang mukha ko. Hindi mo ba gustong manghamak ng iba? Ngayon, hayaan mong maranasan mo rin. Si Tu Kingning. Hanggang sa mawalan ka ng malay sa pagsampal sa sarili. Si Tu Kingning, ikaw na babae. Cheer. Nanay, hindi ko makontrol ang kamay ko. Ikaw na demonyong babae. Palayay ng anak ko. Hinahanap niya yan. Tulungan mo ako, tatay. Sinira ko lang ang kanyang mga ugat, hindi nakamamatay, pinakamatindi. Maging gulay. Ikaw na babae, paano nagkaroon ang pamilya Situna? Isang tulad mong baliw? Ikaw na puta, pati ama mo sinasaktan. Tao, patayin ang babaeng ito. Hindi natuto. Ang babae, napakalala. Mukhang si Situ Patriarch lang ang makakapigil sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang lumapit, babalaan kita. Hindi takot si Situ Patriarch. Malapit na siyang dumating. Bakit hindi pa dumarating ang patriarch? Tulong. Patriarch. Dumating na ang Patriarch. Patriarch talaga, si Patriarch. Situ Kingning, tapos ka na. Ang nakababatang henerasyon ay nagpapakumbaba sa Patriarch. Makita ang dakilang ninuno. Naalala kita. 30 taon na ang nakalipas. Dumalaw ka kasama ng iyong ama. Ako nga. Noon, binigyan mo pa ng payo ang aking ama. Napansamantalang nagligtas sa amin sa malaking kapahamakan. Dapat noong pinatay na ang angkan ng Situ, kung hindi. Saan kukuha ng mga inapo na katulad mo ngayon? Mali ako. Dapat noon pa, pinatay na ang masamang lahi na ito. Masamang lahi. Ama, ang demonyong babae na ito ang sumira sa pamilya namin. Nagkagulo-gulo. Nagmamalaki siya ang dakilang ninuno, at gustong lipulin ang angkan ng Situ. Sa loob mismo ng Situ, naghasik siya ng karahasan. Wala siyang respeto sa iyo. Parusahan mo siya, dakilang ninuno. Sigurado ka. Demonyo siya, dakilang ninuno. Tingnan mo ang anak ko. Si Situ Kingning na babaeng ito. Ang gumawa nito sa kanya. Ano sa palagay ninyo ang dapat gawin sa kanya? Ang ganitong salot ay hindi karapat-dapat maging inapo ng Situ. Itapon siya sa talaang kanan at pagkatapos ay patayin. Kung hindi, lahat ng tao ay mag-akalang mahina ang Situ. At dapat siyang durugin at putulin-putulin,
isang malupit na parusa. Patayin siya. Ang pinaka hindi karapat dapat maging inapo ng situ ay kayo. Ha? Dakilang ninuno, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako ang inyong dakilang ninuno. Nakita kita noon. Bakit hindi ikaw? Nagalit ba siya dahil sa kanyang paglapastangan? Si Tu Qingning, lumapit ka at humingi ng tawad. Kausap kita, si Tu Qingning. Talagang nagalit ang dakilang ninuno, lalo na ikaw. Bilang pinuno ng situ, naniniwala ka sa malas na bituin. At itinapon mo ang sarili mong anak sa kabundukan, nagpatayan ang magkadugo, mas masahol pa sa hayop. Mali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw naman, tiyak na ayaw ng dakilang ninuno, na magpatayan ang mga inapo ng situ. Huwag kang mag-alala. Pagtratrabahuhan namin siya ng mabuti. Huwag mong kalimutan kung bakit natin dinala ang dakilang ninuno ngayon. Dakilang ninuno, kasalanan ko sa pagpapalaki. Huwag kang magalit. Sana ay bigyan mo ulit kami ng payo. Tulungan ang angkan ng situ, ituro ang landas. Ako ay isang katulong lamang sa tabi ng dakilang ninuno, na tumutulong sa mga gawain. Ang dakilang ninuno ng situ ay napakamahalaga. Paano? Siya ang gagawa ng lahat. Xiao Shuang, nagpupugay sa dakilang ninuno. Si Tu Qingning, paano pwedeng si Lola? Siguradong nakonsabahan kayo. Pinapanggap mo siya bilang si Lola. Huwag kang magsalita ng walang galang kay Lola. Parusahan siya. Isa siyang inabando ng anak ng pamilya Situ. Kung mag-iingay ka pa, sisirain ko ang bibig mo. Si Tuyan, ang lolo mong si Situhaw, ay isang tunay na mandirigma. Ang tatay mong si Situzen ay mapagpakumbaba at disiplinado. Ikaw lang ang walang kwenta. Hindi nakakagulat na masisira ang pamilya Situ sa henerasyon mo. Ito ang selyo ng pamilya Situ. Ngayon, ang selyo ay sisirain. Ang angkan ay wawasakin. Si Tu Qingning, totoo nga. Totoo nga si Lola. Bumalik na si Lola. Umalis kayong lahat. Si Qingning ay miyembro ng pamilya Situ. Siyempre, unahin naming tulungan ang aming pamilya. Anong pakialam ninyo? Qingning, hindi alam ni tatay na ikaw pala si Lola. Mali lang ang pagkakaintindi. Patawarin mo na kami. Anong hinihintay mo? Magsorry ka na kay Lola. Qingning. Pasensya na sa iyo, Ita. Walang modo. Ang pangalan ni Lola ay hindi mo pwedeng basta tawagin. Paano mo matitiis na panoorin ang pamilya Situ? Namasiya ng ganito? Kaya ko nang tiisin. Dapat nang tapusin ang palabas na ito. Xiao Shuang, balik na tayo sa bahay. Sage. Wakas na ng pamilya Situ. Ang bait mo ngayon, maaga kang umuwi para hintayin ako. Sa isang araw lang, nawasak ang buong Situ Mansion. Situ, mas determinado ka pa pala kaysa sa inaakala ko. Mas misteryosa ka pa. Ang bilis mong malaman ang balita. Salamat sa iyo, ang pamilya Song ay punong-puno ng oportunidad. Kaya, paano mo ako babayaran? Paano mo gusto akong bayaran? Bakit kaya ganito ang reaksyon ng Longming Lam? Hindi pa ito nangyari dati. Baka kaya, Situ, nakakapag-isip ka pa ng iba habang ginagawa ito. Meng Xing, in love ka na ba sa akin? Ang bilis ng tibok ng puso mo. Mukhang malinaw na ang sagot.
Malapit na akong maging malaya. Masaya ka ba? Ikaw naman. Ano ibig sabihin ng pag namatay ang walang kamatayang ilaw, maliligtas ka? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Gawin mo. Xiao Shuang. 300 taon na ang inyong pamilya Chen sa aking paglilingkod. Ilang taon na lang ang apo kong babae na ang maglilingkod sa inyo. Nararamdaman ko. Malapit nang mamatay ang ilaw. Mamamatay ang tao, mamamatay ang ilaw. Malapit na akong maligtas. Ginoong Meng, ito ang singsing na ipinasadyo ninyo. Isa lang ito sa buong mundo. Cheng. Sabihin mo. Magugustuhan ito ng mga babae, di ba? Ang laki ng brilyante. Walang babaeng tatanggihan ito, boss. Magpapakasal ka ba kay bossing? Ang daldal mo, tara na. Xiao Shuang. Dapat kang matuwa para sa akin, naghintay na ako ng... Saliwa. Lolo, Lumabas ka. opo. May oras ka ba mamayang gabi, ako? May sasabihin sa'yo. Bakit hindi na lang sa telepono? Mahalaga. Kailangan harap-harapan kong sasabihin. CJ, Alas 8 ng gabi, maghihintay ako. Boss, nakareserba na ang restaurant. Handa na ang mga bulaklak. Pero, hindi natuwa si Miss Song nang malaman ang singsing. Ano kinalaman ko doon? Iba talaga ang mga nagmamahalan, kanina nang tumawag. Para siyang nahuhumaling, boss. Kuya Cheng, unang bises kong makita si boss na kinabahan. Yan ang lakas ng pag-ibig, tumahimik ka. Sasabihin ko sa'yo, mas mainit ang ulo ni bossing, kaysa kay boss, kung marinig niya to. Papakainin tayo sa pating, magpakabait ka. ano ba ang sasabihin mo? Pakasalan mo ako. Kingning. Naalala mo ba noong unang beses tayong nagkita? Hindi pwede ngayon. Dapat muna ang kasunduan bago ang kasal, may bigayan ng dote. Pili ng magandang araw, tapos ang handaan, at saka ang pagtulog sa isang kama. Kaya lang magiging kasal, handa na ang dot ko. Napili na rin ang magandang araw at oras. Ang natitira na lang ay ang gabi ng pag-iisa at ang opisyal na kasal. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Anong ibig mong sabihin? Noong una kitang hinanap para lang patayin ang ilaw. Kailan ko sinabing pagkatapos patayin ang ilaw? Magiging iba na ang relasyon natin? Kung ayaw mo noon, Noong gusto kitang pakasalan, kailangan lang kita para patayin ang ilaw. Pero ngayon, hindi na. Pagkatapos patayin ang ilaw, wala nang koneksyon sa pagitan natin. ano ako sa'yo? Gamit lang para patayin ang ilaw? O laruan na pwede mong itapon? May pagkakaiba ba? Si Tu Qingning. Unang beses kong nagustuhan ng ganito ang isang babae. Ginawa lang akong gamit. Galit na galit ka pala. Hula ko, iniwan ka na matandang yun. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Huwag kang magpakamangmang, mabait ako, naparito ako. Para magbigay ng malaking balita. Tingnan mo ito. Ito si Tu Qingning. Anong klaseng tao ba talaga siya? Madalas siyang kumukuha ng mga binatang ito para samahan siya.
Ito ang hilig na matandang ito. Akala mo ba talagang gusto ka niya? Impossible. Saan mo nakuha ito? Ang mga litratong ito ay kinuha ng katulong ni si Tukining. Paano magiging fake? Patingin mo kung gusto mo. Narinig ko. Tinanggihan ka ng magpropesya ka. Kawawa ka naman. Ginawa kang laruan, ikaw pa ang nagpumilit. Meng Singhe, baka naman ikaw ay masokista. Galit ka ba? Patayin mo siya. Ginawa kanyang aso. Dapat siyang mamatay. Ang mga bagay ko, hindi mo dapat pakialaman. May mali ba sa sinabi ko? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ayaw kanya talaga. Kawawa ka naman. Mukhang. Hindi sapat ang parusang pagbawi ng mga shares. May oras ka pa para magsalita ng kung ano-ano sa akin. Acheng. Dalhin mo ang mag-ina sa mental hospital. Sa susunod na buhay. Dito ka na lang tumira. Meng Singhe, masama kang tao. Karapat dapat kang lokohin. Boss, pupunta ka ba kay bossing? Umuwi na. Si Tu Qingning. Talagang hindi mo ako nagustuhan kailanman. Ang mga walang kwentang lalaki, 10,000 man. Hindi pa rin katumbas ni Meng Xinghe. Ngayon ay gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi pa pinapatay ang ilaw. Malinaw na hindi pa niya ako kayang iwan. Bakit? May problema talaga dito. Bumalik tayo. Puntahan natin ang Situ Mansion. Paumanhin Jimeng, ayaw muna makipagkita ng matanda. May itatanong ako sa kanya. Jimeng, Ngayong gabi ng kabilugan ng buwan, iyak na hirap siya. Bakit hindi mo ako tinawag? Ano? May bagong tagapatay ng ilaw siya. sa loob ng 1,000 taon, ikaw lang ang naging tagapatay ng ilaw ng matanda. E di may bago na siyang gusto. Titingnan ko. Sino sa amin ang mas magaling? Ito na siguro ang huling pagkikita ni Jimeng at ng matanda. Matanda. Sana patawarin mo ako sa pagiging mapagpasya, dahil hindi pa ako nakakita ng lalaking pinagtuunan mo ng ganyang pansin. Si Tu Qingning, may itatanong ako sa'yo. Matigas talaga ang ulo mo. Sabihin mo, Ikaw. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo at sa mga lalaking yon? mga lalaki. Ang sinasabi mo ba ay iyong mga dati dito? Siyempre, tulad mo lang si Gimeng. Laruan ko lang sila. Nagsisinungaling ka. Maliwanag na sinabi ng alila mo, ako lang ang nag-iisa sa 1,000 taon. Tagapatay ng ilaw, ibang-iba ako sa kanila. Nagsiselos ka ba? Gusto ko lang malaman ang sagot. Malinaw na hindi mo ako kayang iwan, bakit? Dahil hindi na kailangan. Ano ang nangyari sa'yo? Nabilad ka ba sa liwanag ng buwan? Wala nang epekto ngayon. Sabihin mo, ano ba talaga ang dapat gawin? Paano ka gagaling muli? Meng Xing, Sabihin mo. Nakikinig ako. mahal mo ba ako? Mahal. Hipnan mo ang ilaw para sa akin. Ngunit. Hindi mapapatay ang ilaw na yon? Maling paraan ang ginamit natin noon. Dapat. Ganito, Mapapatay natin ito. hindi lang iyon. Tayo. Tapusin na natin ang mga bagay na hindi natin natapos noon. Sa ganitong bagay. Mas bibilis ba ang paggaling mo? Esan, Ngayong gabi, sisiguraduhin kong gagaling ka na.
Bakit ka nakatunga nga lang? Wala lang. Napatay na ba? Esan, Kailangan ba nating maging estranghero lang? Kingning. Gusto kong mag-propose ulit sa'yo. Bakit ba tayo kailangang maghiwalay? Hindi ba maging tayo? hindi ba sapat na ang tindi ng pagtanggi ko noon? Ngunit halata namang mahal mo rin ako. Kagabi, Kagabi ay kinakailangan lamang iyon para mapatay ang ilaw. Akala mo ba gusto ko? Umalis ka, simula ngayon tapos na ang kontrata. sige, nakuha ko. Isang libong taon na. Sa wakas natapos ko na ang paghihirap na dinulot ng walang kamatayang ilaw sa akin. At nakamit ko na ang kalayaan. Malapit nang mamatay at bigla kong naramdaman na medyo nanghihinayang ako. Ginoong Meng, ang gabi na naman, saan ka pupunta? May namatay ba? Wala lang po, Ginoong Meng. Dito ka na lang ngayong Gigi, huwag ka nang umalis. Samahan mo pa si Lolo ng kaunti. Wala na kaming relasyon niya. Sobrang nanghihinayang ako kay Lolo. Ako rin, itong pagkakataon na ito, baka hindi na muling mag-reinkarnasyon si Lolo. Anong sinasabi niyo? Ako walang sinabi. Si Tu Kingning ba? Mayroon kang tinatago sa akin. Ginoong Meng, Si Tu Kingning. mukhang ayaw ng Lola na istorbohin siya. Sa kanyang pag-alis, Ano ang ibig sabihin nito? Aalis? Saan siya pupunta? Sabihin mo sa akin. sa totoo lang, kag pinatay ang walang kamatayang ilawan, mamamatay ang Lola. Ano? 1,000 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng walang kamatayang ilawan ang Lola at naging immortal. Ngunit pinahirapan din siya ng ilawang iyon ng 1,000 taon. Araw-araw, gabi-gabi, tinis niya ang pagsunog ng puso at katawan. Lalo na sa gabi ng buong buwan, sinubukan niya ang maraming paraan. Ngunit hindi niya matapos ang siklo. Sa bawat 18 taong gulang, magigising ang kanyang alaala at magsisimula muli. Pinahirapan ng walang kamatayang ilawan, tanging ang pagpapatay sa ilawan ang makakapagpalaya sa kanya mula sa pagdurusa. Kaya ngayon, Kanina, ganap nang namatay ang ilawan. Dapat ay malaya na ang Lola. nasaan siya? Hindi. Acheng. Hanapin si Tu Kingning sa buong lungsod, bilis. Kailangan kong makita siya, buhay man o patay. Kung sinasadya ng Lola na umiwas sa iyo, hindi mo siya mahahanap. Boss, hinanap na namin ang buong lungsod. Kahit ang Higali ay system ng gobyerno ay ginamit namin. Wala pa ring nahanap na bakas ni Miss Situ. Kung hindi mo mahanap, dagdagan ng tao. Kahit maghukay ng 3 talampakan, ipapatuloy ang paghahanap. Sage, Si Tu Kingning sa huling sandali. Kailangan bang umalis ka nang hindi nagpapaalam? Ginoong Meng, ito ang larawan na ipinadala sa iyo ng Lola. Nakatago sa loob ng bahay, kusang loob kong dinala ito sa iyo. Iwanan mo ito bilang alaala.
Boss Ming, siguradong magugustuhan mo ang mga lawan sa eksibisyong ito. Ang misteryosong pintor. Kasama rin dito ang mga gawa ni Miss Kining. Tingnan ko lang ang mga larawan. Ang aming boss ay hindi interesado sa mga babae. Naiintindihan ko, maghintay ka, ipapadala ko agad sa iyo. Lahat ng mga lawan ni Miss Kin. Gusto ko lang ang kanyang Starry Night. Walang problema. At Ning, naririnig ko na sa mga dumalo sa eksibisyon. 9 sa 10 ay para sa iyong mga larawan. Ang galing mo talaga, ito ay bihirang obra maestra ng tradisyonal na pintura ni MS Kining, pangaras at sibol. Ang ganda. Bilhin ko. 10 milyon ang bayad ko. 10 milyon lang, 30 milyon ang alok ko. At Ning, tingnan mo, nag-aagawan sila. Nasaan na yung ginuhit mo? Ang mga tradisyonal na pintura kong ito, hindi naman talaga ganoon kagaling. Mahal lang dahil bihira, kaya napalaki ang presyo. Kaya hindi talaga yan ganoon ang halaga. At sobrang humble ka lang talaga. Gusto na gusto ng lahat yung painting na yan. Dahil magaling ka talagang magpinta, di ba? Boss, yung nasa unahan, ang painting din ni MS Kining. Wala akong interes. Dahil maraming kolektor ngayon, alamin mo. Magtanong-tanong ka, baka mayroong. Taong mayroong. Di ba napapalabas na Starry na painting ni Emma Kining? Magtaas ng presyo, bilhin lahat. Sage po. Kining. Si Tu Kingning. Pareho ang itsura ng painting, pati pangalan. Sayang lang, hindi pa rin siya yon. Parang pamilyar yung taong iyon. Boss, huwag kang magmadaling umalis. Magkano yung painting? Magkasyo ka, bibilhin ko. Ito? Di ibebenta to. Bihirang tradisyonal na pintura ito ni MS Kining. Napakabihira ng ganito. Narinig ko, mayroon kang orihinal na gawa ni MS Kining. Ipakita mo naman sa amin. Di pwede. Starry SKY painting ito ni MS Kin. Nareserba na. Starry SKY pala yan? Yan ang pinakamagaling na painting ni MS Kin. Alam ng lahat, mahilig magpinta ng tanawin si MS Kining. Lalo na yung gabi at Starry SKY. Maganda man ang tradisyonal na pintura. Pinakamaganda pa rin ang Starry SKY painting niya. Sayang lang, kakaunti lang ang nakakita ng original na Starry SKY. Nareserba na ang buong serye ng painting na yan ang isang malaking tao. Tuwing may lumalabas na Starry SKY painting, ipapatawag niya agad ang lantern at susundan ang presyo hanggang sa dulo. Gusto ko talaga makita kahit minsan ang orihinal na Starry SKY painting ni MS Kin. Ning, kung malaman nilang mayroon ka pang 12-dosenang, di pa napapalabas na Starry SKY paintings, mababaliw sila sa tuwa. Yung 12 di ibebenta yon. Okay na rin ang magbenta ng tradisyonal na pintura. Ito, naalala ko, 3 araw mo lang. Ginuhit to, at may mga parte ka pang hindi nagustuhan. Nga, may mga parte talagang hindi maganda ang pagkakagawa. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ng gallery owner na to. Hindi ko talaga ito ipagbibili sa kanya. Ang painting na ito, Boss, ibenta mo na sa akin ang painting na ito. Mag-offer ako ng 1 bilyon. Sage na. Sakto, dadalhin ko ito sa bahay para kay Lolo bilang handog. sandali, hindi pwedeng ibenta ang painting na ito. Alam mo ba ang patakaran? Sumang-ayon na sa akin ng boss. Hindi pwedeng mabago ng isip. Pero peke ang painting na ito. Boss, ano ba ang ibig mong sabihin? Isang pek pala ang ibinebenta mo. Sa akin. Nagsisinungaling ang babaeng ito. Ang painting na ito ay personal na ibinigay sa akin ni Miss Kining. Paano ito magiging pek? Personal. Bakit hindi ko alam ito? Si Miss Kin ang pinakasikat na pintor ngayon sa bansa. Ang daming gustong makita siya, hindi mabilang ang pila. Paano mo nalaman? Mukhang hindi ka na. Gustong magtagal sa mundo ng pagpipinta. Ano ba ang gusto ninyong dalawa? Nagbabanta pa kayo? Kung hindi, patunayan ninyong peke ang painting na ito. Bagamat mukhang totoo ang painting na ito. Marami pa ring detalye ang nakaligtaan. Mali ang pagpipinta sa punong ito. Mali ang kulay ng bulaklak na ito. Maging ang posisyon ng tatak ay mali. Kaya hindi pwedeng ibenta. Boss, dahil binili mo na ang 12 ng painting ni Miss Kining, hindi mo ba gustong makita ang tunay? Wala ka bang ginagawa? Nakikita ko lang na hindi ka na bata. At saka, hindi na talaga mahahanap si Miss ito. At ang katulong sa kanyang bahay ay tumakas na. Hanggang hindi ko nakikita ang kanyang bangkay, hindi ako titigil. Kahit 3 taon o 30 taon pa, magpapatuloy akong maghanap. Masyadong tapat ang puso ng boss. Kaming mga tauhan ang nahihirapan. Pamilyar ang hubog na ito. Mukhang gulo lang ang gusto mo. Ang mga sinasabi mo ay tanging si Miss Kining lang ang makakakilala. Nang ganoon kadetalyado. Dahil nasa bahay ko ang orihinal. Kining. Totoo ba yan? Kalokohan. Ang painting na ito ay hindi kailanman naipublihang isubasta.
Paano na sa'yo? Dahil ako ang gumawa ng orihinal. Ako si Kining. Ha? Boss? Tama ba ang nakikita ko? Siya. Siya nga. Si Tukingning sa mga nakaraang taon. Saan ka ba nagpunta? Anong ebidensya mo? Hindi mo siya kilala. Ito, kilala mo siguro to. Ito. Sa pagpirma ng mga kontrata ng pagbibenta. MS Kin, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Isang karangalan na narito kayo sa eksibisyon. Napakalaking karangalan talaga. Gusto ko lang malaman saan galing ang painting na ito. Alam mo bang peke ito? MS Kin, hindi ko alam na peke ito. Sa dami ng transaksyon natin, kahit 10 tapang pa ang ibigay sa akin, hindi ko ipagbibili ang peking gawa ninyo. Tanggalin ang painting, unitin. Opo, boss. MS Kin, nakikita niyo po, sapat na ba ito para ipakita ang aking sinseridad? Hindi naman kasalanan kung hindi alam, wag lang maulit. MS Kin, swerte naman, narito rin ang pinakamalaking buyer ng inyong mga painting. Gusto niyo bang makilala? Yung bumili ng lahat ng Starry Night paintings ko. Narito siya sa malapit, tingnan ko. MS Kin, siya po. Si Tukingning, matagal na tayong hindi nagkita. Bitawan mo ako, hindi kita kilala, dapat ba kitang kilalanin? Ginoo, maging disente ka naman. Ngayon, para makipagkilala kay Adning, wala na bang bagong teknik, yakap agad, manyak, alis na tayo. Saan ka ba talaga nagpunta sa mga nakaraang taon? Ngayon, hindi ka alis hanggat hindi mo ipinapaliwanag. Hindi ko alam ang sinasabi mo at hindi kita kilala. Kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng pulis. Nawala ng bigla, nawala ng 3 taon, lahat. Akala patay ka na. Ngayon, magtatanong ka pa kung sino ako. Si Tukingning. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Pakilinaw niyo nga. Si Adning ay Kining, apelido Kin. Hindi si Tukingning. Ang pamilyang si Tunang Linan, may konting impresyon ako. Hindi ba matagal nang nabangkarot? Talaga bang hindi kasi si Tukingning? Huling sasabihin ko, hindi. Makikiraan po. Impossible. Paano may taong? Magkakahawig na magkakahawig, pati ugali ay parehong-pareho. Baka gusto mong bisitahin ang biyanan. Tanungin mo na lang. Bitawan ako. Hoy, kayong dalawa, huwag kayong magalit. Ginoong Meng, hindi ba paborito ninyo ang ginuhit na Night SKY ni Ginang Kin? Ginang Kin. Hindi ba matagal na ninyong gustong personal na pasalamatan si Ginoong Meng? Ang gandang pagkakataon. Bakit hindi kayong dalawa ay magkamayan at magbati na? Si Aoyo, alis na tayo. Kung alam ko lang na ang bumili ng mga painting na ito ay isang bastos, mas mabuti pang nakaimbak na lang ang mga yun. Nagpapanggap kang may amnesia. Tutulungan kitang maalala. Baliw. Si Aoyo, tumawag ka ng pulis. Sage. Hoy, huwag. Baka nagkakamali talaga ang aming boss. Esensya na po. Kahit nagkakamali, hindi dapat mambastos. Ipaliwanag mo na lang sa pulis. Imbestigahan niyo. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. 3 taon na ang nakalipas. Nasaan talaga si Kining noon? Opo. Boss, ito ang profile ni Ginang Kin. 3 taon na ang nakalipas na siya ay mag-aral mula sa art school sa abroad. Walang ibang impormasyon. Sa aking pagsusuri, malamang siya nga si Ginang Situ. Sakto, 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang masasabi niya. Gusto mo nang magpanggap na may amnesia. Nasaan siya ngayon? Mayroon siyang public lecture sa Linan Art School ngayong hapon. Uminom ka ng tubig. Ang sigla ng mga estudyante, gusto nilang marinig ang sasabihin mo. Tuyo na ang dila mo, ano? Okay lang. Pero, talaga bang hindi mo kilala ang lalaking iyon? Narinig ko sa lola mo, dati daw. Mayroon kang isang lalaki, parang fiance mo. Fiant man o hindi, wala na akong naaalala. Hindi na importante.
Hoy, Ginang Kinba, ako po ang guro mula sa LNN Art Academy. Pumunta po kayo sa pintuan ng auditorium, may inihanda ang paaralan. Asa yung regalo mula sa mga guro at estudyante. Ito ay para kay Guro Kining. sige, paparating na ako. Mengsing, kilala ko ba talaga siya? 3 taon na ang nakalipas nang magmulat ako ng mata. Nasa ospital na ako. Si Xiao Shuang, nakilala ang matandang ninuno. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag na matandang ninuno? Wala lang. Isa lamang akong dating kakilala. Dating kakilala. Mabuti na lang nakalimutan. Ang pangalan mo ay Kining. Ikaw ang panganay kong apo. Kining. Ano naman ako mo? Si Tu Ning hanggang kailan mo pa ba? Ituloy pa ba to? Ang gulo-gulo mo. 3 taon. 3 taon kitang hinanap sa buong mundo. Pero parang nawala ka na lang sa mapa, walang balita. Ngayon, sasabihin mo sa akin na Kining ang pangalan mo. Ano ibig sabihin yan? Dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ka naglaho ng 3 taon? Hindi ko na naaalala at hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Bitawan mo ako. Kung hindi mo maalala, tutulungan kitang maalala. Ano ang gusto mo sakin? Dito, Wala akong interes sa'yo. Umalis ka. 3 taon. Hindi ako naniniwalang nakalimutan mo iyon ng ganun kabilis. Hindi kaya hindi mo talaga ako nagustuhan kailanman? Babalang kita. Mukhang disente ang suot mo, pero ang hilig mo pala. Hindi ba ito ang paborito mo? Hindi ko kailanman nagustuhan ang mga to at hindi rin kita. Kung patuloy mo akong guguluhin, handa kang mademanda. Boss, umalis na si Ginang Situ. Susundan natin? Hindi na. Ayaw niyang aminin. Marami akong paraan para pilitin siyang umamin. Ning, tingnan mo. Lahat to ay mga regalo ng mga estudyante para sa'yo. Iilan lang ang estudyanteng magre-regalo ng mamahaling brand na to. Ano to? Hindi ka galing yan sa manyakis. Sinadyang niya akong palayasin. Ilagay mo na, aalis na tayo. Ang malas, kaya pala ang tagal kong naghihintay para sa regalo. Wala namang pumapasok. Tara na. Honey, wag kang uminom ng ganyang karami, pwede ba? Napakarami pang babaeng nakapaligid sa'yo. Hindi ba ako sapat? Ikaw, kung hindi lang dahil sa konting mana mula sa pamilya ni Situ. Nahawak mo, akala mo ba gusto kita? Ete, tara't magpa-new style na tayo ng manicure. 3 taon. Sawa na ako sa'yo matagal na. Gusto mong di ako humanap ng iba? Sage, maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Parehong magulang ko nasa bilangguan. Lahat ng kamag-anak ko, tinalikuran ako. Ngayon pa ako maghihiwalay. Anong gagawin ko? Anong pakialam ko diyan? Sweet Suwan. Kinukuha mo lahat ng pera ko. Inilagay mo sa negosyo mo. Tapos ngayon, tinalikuran mo na ko. Tao ka pa ba? Umalis ka. Hoy, mananakit ng babae sa gitna ng kalye. Anong klaseng lalaki ka? Asawa ko to, anong pakialam mo? Situ Kining. Pangalan na naman na to. Kilala ninyo si Atning. Siya nga, yung babaeng yon. Akala ko ba patay na siya? Dahil sa kanya? Halos 1 buwan ako sa ospital. Di pa natin naayos to, no? Halika rito. Lasing, Etning. Anong gagawin natin sa gagong to? Hayaan na lang natin silang magdesisyon. Huwag na kayong magpanggap. To ang problema ko. Wala kayong pakialam. Umalis kayo. Honey, masakit ba? Tara na tayo. Ikaw na babae, hinampas mo ko? At ikaw, si Tu Kining. Di pa tutapos sa atin. Ba't ganon? Tinutulungan mo, tapos ganon ang gawin sa'yo. Tara na. Xiao Yu. Noong una,
Si Tukining ba talaga ang pangalan ko? Di ko alam. Si Lola, talagang. Naglingkod sa ninuno ng pamilya ni Situ. Pero di ko pa nakikita. Yung ninuno ng pamilya ni Situ. Huwag mo nang isipin yun, Etning. Wala na ang pamilya ni Situ. Baka naman, sinisikap lang ni Lola na protektahan ka. Situ Kingning, yung babaeng yun. Sinira mo ang aking tahanan. Pinilit kong ipagpalit ang lahat ng aking ari-arian para pakasalan nitong basradong si Tsui Tsuan. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Itong si Situ Kingning. Ang ganda niya talaga. Mas maganda pa siya kaysa sa iyo, matandang babae na. Ba, ayos lang, pero malapit na. Hindi na siya magiging maganda. Asawa, basta pumayag ka na huwag tayong magdivorso. Tutulungan kita. Asikasuhin natin si Situ Kingning. Totoo ba? O Sage? Magandang araw, Binibining Air. Atning, hindi nakapagtataka na Lola, ay ayaw na pinauwi ka dito sa Linan habang nabubuhay pa. Pagdating mo ngayon, marami ng problema ang nangyari. May sumpa siguro itong lugar. Pagkatapos ang pag-alala sa mga ninuno, alis na tayo, lalayo tayo ng todo. Pakiramdam ko lang dito siguro. Maibabalik ko ang ilan sa aking alaala. Manatili pa tayo ng ilang araw, pwede ba? Sige, gagawin natin ano ang gusto mo. Kaya pa, bago mamatay si Lola, inutusan ako. Kailangan kong alagaan kang mabuti. Tuloy po kayo, Binibini. Pagsisilbihan po kayo ng alipin para magpalit ng damit. Tara na, Sia Oyuzi. Opo. Bakit parang ang pamilyar ng matandang babae na ito? Ningning. Ikaw ba ang aking Ningning? Kilala niyo po ba ako? Aking munting anak, hindi mo na nakikilala ang Lola? Lola, patawad po. May ilang bagay akong nakalimutan. 3 taon na. Sa wakas nakita rin kita. Wala lang kung hindi mo maalala, pumasok ka sa loob. Magluluto ako ng pagkain para sa iyo. Gagawin ko ang paborito mo, na inihaw na manok na may kabute. Baka maalala mo na ulit. Tara. Kamusta na po ang kalusugan ng Lola? Sinabi ng doktor na hindi maganda ang lagay. Pangunahin ay sakit sa puso. Labis na namimiss ni Lola ang Binibining Situ. Madalas hindi siya kumakain at umiinom. Si Tu Kingning. Mula nang mawala ka, dinala ko sa bahay at inalagaan si Lola Son. Ayokong palampasin ang anumang balita tungkol sa iyo. Sing. Lola, pumunta ka na naman sa palengke. Hindi ba't sinabi ko sa iyo? Hindi mo kailangan gawin ang mga gawain ito. Hindi ako mapakali eh. Tingnan mo muna kung sino ang dumating. Ningning, tuloy ka. Bakit ka nandito? Naalala mo ba ang isang bagay? Dumadaan lang ako, mukhang pamilyar si Lola. Kaya pumasok ako para tumingin. Kung alam kong bahay mo ito, hindi ako papasok. Pasensya na sa abala. Lola, mali ang pagkakilala mo sa akin. Ningning. Singhe, kayong dalawa noon. May problema ba? Sa pagitan ng magkasintahan.
Kung may problema, maaaring pag-usapan ng maayos. Ningning, huwag kang umalis. Lola. Magpahinga ka muna, kaya ko itong ayusin. Acheng. Opo. Imbestigahan mo si Kining. Lahat ng record ng papagamot sa ospital nitong 3 taon. Opo. Ang stroke ng pagpipinta sa larawang ginawa ni Xing ay kapareho ng aking ugali sa pagpipinta. At ito nga ang aking estilo sa pagpipinta. Pero hindi ko ginawa ang larawang iyon. Bakit? Si Tu Qingning. Kining. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang sakit ng ulo ko. Sandali. May iba ka pang sasabihin? Narinig ko kay Lola. Nakalimutan mo nga ang ilang bagay. Eh ano naman? Nasa mga alaala mong nakalimutan ako. Dapat nga akong magpasalamat. Mabuti na lang nakalimutan kita. Kapag naaalala kong may alaala ako. Kasama ang isang bastos na tulad mo, tiyak na hindi masaya. Mabuti. Pero okay lang. Kung hindi mo maalala, ayos lang. Tutulungan kitang maalala. 1 beses, 2 beses. Sa huli, maaalala mo rin. Baliw ka ba? Walang katapusan. Umalis ka. Ganyan ka nga ba sa akin noon? Si Tu Qingning. Lubusan mo nang nakalimutan. Pero niloko mo ako ng 3 taon. Ano ka pang masasama mo? Bitawan mo ako. Lahat ng ginawa mo noon, ngayon ay mararanasan mo rin. Bitawan mo ako. Hindi ba ito ang paborito mong laro? Ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang dapat managot hanggang sa huli. Anong pananagutan? Babalaan kita, huwag kang maghanap ng kamatayan. Hindi nagbago ang ugali mo. Pero sayang. Hindi mo ako kayang patayin ngayon. Ni hindi mo ako maitatakot. Mahal ko. Hanggang sa huli, ipaglalaban ko ang nangyari ngayon. Ano? Si Tu. Kanina naman ay masaya ka rin. Hindi ba ito tulad din ng dati natin? Huwag mo nang banggitin ang nakaraan kahit nakilala kita noon. Swerte ko naman sa gago na to. Hintayin mo ang subwena mula sa korte. Bakit ko pa kasi nakasama si Mengsing? Isang baliw talaga, si Raulo. Sino kayo? Miss, may kailangan sa'yo. Gising na. Magsisimula na ang palabas. Ikaw. May alitan ba tayo? Malaki ang alitan natin dahil sa'yo. Nasira ang buhay ko, bakit ikaayos lang? At maganda ang buhay. Linawin mo ang sinasabi mo. Kahit makunwari kang wala kang alam, ngayon, mamamatay ka. Sa madaling salita, si Miss Situ, nakalimutan ang lahat na nakilala, pero naalala pa rin. Lahat na natutunan noon, pulad ng musika, sining at beat. Hanapin. Hanapin siya agad. Opo.
Wala akong pakialam sa memoryang yan, hirap na hirap kitang hanapin. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Sir, may nakakita. Dinala ng 2 tambay si Miss Situ sa Yis KTE. Sino ang may lakas ng loob gumalaw sa tao ko? Tara, Ikaw ang lahat ng ito, kung hindi dahil sa iyo. Ako pa rin ang minamahal na anak ng pamilya Situ. May buhay na kinainggitan ng lahat. Kailangan pa bang maghirap ng ganito? 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Nagkukunwari ka pa ring tanga sa mukhang ito. Dapat ay ipinagmamalaki mo ito. 3 taon na ang nakalipas. Si Meng Sing ay nabaliw para sa iyo. Kahit ang asawa ko, hindi ka makalimutan. Ngayon, gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Meng Sing. Ang tagal ninyong nagkukwentuhan, dapat ay tapos na. Ang tagal ko nang naghihintay sa labas. Mahal, handa na ang lahat dito, mag-enjoy ka lang. Nalinis na ang lugar. Walang makakaistorbo. Sigurado ka bang hindi na siya makakalaban? Noong nakaraan, pinagpag ako sa ospital ng mahigit 2 linggo. Huwag kang mag-alala, mahal. Wala na siyang ganoong kakayahan. Kung meron man, bakit ngayon lang niya gagamitin? Siya ngayon, parang hayop na pwedeng katayin. Ano ang gusto niyo gawin? Gusto kitang durugin ng piraso. Pero kung papatayin kita agad, napakadali naman para sa iyo. Kapag sawa na ang asawa ko sa paglalaro sa iyo, ipapasa ka namin sa kanilang dalawa. Gusto kitang pahirapan nila hanggang sa mamatay. Akala ko ba wala na akong swerte, Boss Chu? Dahan-dahan lang, huwag mo siyang patayin agad. Lumayas kayong lahat. Hayaan muna akong mag-enjoy. Ikaw, manatili ka. Kumuha ka ng maraming litrato mamaya. Bukas. Kakalat ang iyong malaswang litrato sa buong lungsod. Si Tu Qingning. Gusto kitang pati sa pagkamatay ay hindi mapanatag. Ganito. Lamang mapapawi ang galit ko. Yung Master Chu, simulan na natin. Mamaya, kumuha ng magagandang litrato. Magandang alaala ito para sa akin. Ang putang inang babaeng ito. Ang paghihiganti ko sa sampal na iyon. Ngayon, bibigyan kita ng magandang ganti. Walang problema. Mga basura, gusto ninyong mamatay. Ay, may lakas ka pa palang magmura. Siguraduhin mong malakas ang iyong boses para marinig ng lahat. Ang linyang ito ngayon. Subukan mong sampalin ako ulit gaya ng dati, o yung teleport mo. Ang tapang-tapang mo noon, bakit ngayon pa ang wala na? Teleport. anong hinihintay mo? Talian mo na. Tumutulong lang naman. Ang init ng ulo mo. Kailan nangyari to? Ngayong aw. Magpakasaya ka para sa kin, pag nasyahan ako, pakakawalan kita. Ano, gusto mo? Ganyan ka pa rin kabastos, pero gusto ko yan. Mas mataas ang pride mo. Mas maganda ang tunog ng iyong pag-ungol. Sa tamang oras. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Pasensya na po, sir. Reserve na po ang lugar ngayong gabi. Umalis ka. Huwag ka nang umalma, sumunod ka na lang. Di ba masaya maging kabit ko? Sakto, ikaw at ang kapatid mong si Tutsui. Maglilingkod kayong dalawa sa kin. Saan ka tatakbo? Di pa ako nagsasawa, tol. Manatili kang tahimik. Aking mutya. Mangangagat ka sa akin? Ngayong aw, lalaruin kita ng husto. Boss Meng. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Nasaan si Tu Qingning? Nasa loob ba siya? Sino ng si Tu Qingning? Di ba matagal na siyang patay? Huwag mong isipin di ko alam. Mga tao ang umuha sa kanya. Talagang di ko naiintindihan ang sinasabi mo. Umalis ka. Meng Singhe, pag-isipan mong mabuti.
Si Young Master Chu ang nasa loob. Sa buong Linan ngayon, ang Chu at ang Meng ang dalawang pangunahing pamilya. Sigurado ka bang kakalabanin mo ang mga Chu? Suix 1. Tama, isaalang-alang mo. Kakakuha mo lang sa lahat ng negosyo ng Song. Di pa gaanong katagal. Mahina pa ang pundasyon mo, ang mga Chu ay matagal ng pamilya. Pag gumawa ka ng hakbang, isipin mo ang kahihinatnan. Ang pamilyang Xu. Kahinat na. Walang kwenta ang mga Xu. Meng Singhe, magagawa mo. Umalis? Sugod. Baliw na babae ka. Ano ang gusto mong gawin? Kung lalapit pa kayo, papatayin ko kayo. Gusto mong mamatay? Sino ba ito? Ah, ang traidor sa pamilya Song. Naasong bantay na kumagat sa amo nito. Kahit noong rurok ng pamilya Song, hindi kayang kalabanin ang pamilya Su. Sino ka ba? Habang hindi pa ako nagagalit, umalis ka. Gusto mong mamatay? Bibigyan kita. Meng Tsinghi, maglakas loob kang saktan ako. Sino ang nag-utos na saktan mo ang tao ko? Ano ang gusto mo sa akin? Ang labi? O ang mga binti? Pakasalan mo ako. Si Tu Qingning. Walang aalis hanggat walang utos ang boss. Boss! Ayokong may makakita pa sa kanya. Itapon sila sa karagatan. Pakainin sa pating. Opo, Meng Tsinghi. Sigurado ka bang ganyan kabigat ang gagawin mo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Su. Hindi mo ako pinapaalala, nakalimutan ko na. Cheng, gamitin ang lahat ng kapangyarihan. Pawiin ang pamilya Xu. Opo. Boss, 3 taon na tayong tumigil. Ano? Kayong mga ito. Nakalimutan na kung ano ang dating trabaho ko. Ano? Ah. Walang malaking problema sa katawan ni GNG, si Tu. Bigla lang siyang natakot. Magpahinga lang ng ilang araw. Dapat maibalik na ang kanyang memorya. Salamat, Doktor. AMM. Gising na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Matigas talaga ang ulo mo, Yimeng 3 taon, hindi ka ba nag-isip? Na humanap ng iba? Yan si Tu. Hinintay kita. Bakit? Gusto mong tumakas pagkatapos ng responsibilidad. Ngayon, ordinaryong tao na lang ako. Wala nang kapangyarihan, wala ring buhay na walang hanggan. Sakto lang. Sa hinaharap magkasama tayong malibing. Hinintay ka rin ito ng 3 taon. Yan si Tu. Mula ngayon, hindi ka pwedeng lumayo sa akin nang walang pahintulot ko. Depende sa ipapakita mong gawa. Etning. Ikaw, bastos ka. Etning, ano bang nangyayari dito? Simula ngayon, tawagin mo akong bayaw. Kailangan mong pakitunguhan na mabuti ang ate ko,
Kung hindi, hindi biro ang kamao ko. Tatlong taon na. Alam mo ba ilang beses akong palihim na pumunta dito? Pero laging sinasabi ng mga tauhan sa ibaba. Matagal ka ng patay. Kaya pala kahapon sinabi ng mga tauhan. May taong naghahanap ng ninuno ng angkan pamilya Situ. Kaya pala, ikaw pala ang naghahanap ng amo. Kaya pala amo. Hindi ba dapat mo akong bigyan ng magandang kabayaran? Hindi pwede. Sabi mo noon 'di ba, hindi ka pa kasal. Hindi pwede gawin itong mga bagay na ito. Nag-propose na ako, ang engagement party ay bukas na. At ang dot. Ito lahat ng aking personal na pag-ari. Ibibigay ko lahat sa iyo. Ngayon, pwede ba akong humingi asawa ko na ang seremonya ng pagpasok sa silid ng ikakasal? Ayaunin natin lang. Siyempre pwede.